Yo, what up mga Soy? At nandito ulit tayo sa Umakasi Podcast at kasama natin si Soy. Pakilala ka, Soy. Ako nga pala si Ben. At si Sadaw. Maraming Yun. salamat sa pagpunta ngayon, Arvin. Let's go. So, kumusta naman biyahe nyo, Soy, kanina? Safe lang. Malapit lang din naman. Diyan lang naman kami sa kabilang service Ibayo. room. Dito lang din, no? Yeah. Sa mga hindi nakakaalam, no, si Arvin nahihilig ngayon sa hip-hop, sa tunog ng hip-hop, right? Tama, Arvin? Yeah. Pero ayon sa napagkwentuhan namin kanina, dati siya nagbabanda di ba? Hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, until kwento mo naman paano ka nagsimula sa pagbabanda? Paano ka nahilig sa music ng banda? Bali. Ayun, nahilig ako sa... Kasi yung mga tito ko, pinapakinggan nila dati. More on banda talaga eh. Ang anong banda? Slapshot, Greyhounds, tapos, ayan, Parokya ni Edgar, yung mga ganun. Pero yung Parokya ni Edgar, medyo ano siya no? Hindi siya sobrang di ba? Ano siya, sa mainstream sila, ang Parokya eh. Sa hip-hop naman, anong pinaka-inspiration mo? Sinong rapper? Lately na lang din ako nahilig sa hip-hop. Siguro 15 years old ako doon ako nahilig na makinig ng hip-hop. Paano ka nag-start sa pagsusulat ng kanta sa hip-hop? Nag-start ako nung time na nawalan ako ng work. Tapos, yun, benta ako ng ganto ganyan, ng mga trip na na gamit, damit, pantalon, sapatos, ganyan. Ay, binabuy and sell mo siya? Binabuy and sell ko. Tapos, one time, habang nasa thrift shop ako, yung shop ko dati. Ayun, araw-araw kasi, doon sa speaker, ganito ganyan, nakikinig ako ng ganito. Sabi ko, bakit kaya hindi ko gawin? Ba't kaya hindi ako pumasok sa ganito? Ba't kaya hindi ko i-try magsulat? Yun. Wala nagturo sa'yo? Talaga ikaw lang? Wala. Ayos lang din ako, explore lang din. Try ako hanggang sa'yo na nga. Nagkahiling na lang din talaga. Nung nagbabanda ka nun, nagsusulat ka na rin o hindi pa? Bali nagbanda kasi ako, ito na lang din eh. Baga hilig ko lang talaga dati ng band. Tapos etong 2022 yata o 2022 ako nag-start mag-band. Shoutout sa Jinju sa mga kaband ko. Shoutout sa mga kabanda ni Arvin. And nung nagsusulat ka na, wala talagang nag-mentor sa'yo, paano ganito, paano ganyan. Ano, ni-YouTube mo siya? Wala. Pero may tropa ako na dati siyang nagra-rap. Tapos huminto siya. Tapos yun, kasama ko siya sa trip shop ko dati, si Miko. Shoutout kay Miko. Ayun, nagkayayaan kami. Sabi ko, men, try kaya natin magsulat. Try kaya natin mag-rap. Balik mo kaya yung dati mong ginagawa. Ayun, nag-try kami. Gumawa kami ng sarili naming kanta. Yun, yung unang song na ginawa namin nung time na yun, yung Hustle lang. Nasa YouTube ba yun ngayon? Nasa YouTube pa. Ano siya, trap. Ganun. So anong year to nag-start ka? 2019. Bago mag-pandemic, no? Bago mag-pandemic. 2019. So, ayos pala yung journey mo, no? And, yung sa kaibigan mo na, up until now, nagra-rap pa rin siya. Nagra-rap kami, halos, yun, magkasabayan kami ulit nag-start. Ano yung trip shop mo? Sa'yo talaga yun, yung negosyo niya? Nung time na huminto ako ng trabaho, sabi ko, paano na lang, wala akong diskarte. May nakuha naman akong kaunti dun sa dating work. Yun, nag-start ako ng business, gano'n. Kung saan ako kaya pumupunta, kung ano-anong gusto kong maisip na ibenta, yun, binibenta ko. Sugal ka rin talaga, no? Kasi, talon lang. Anong mangyayari sa'yo kung tutunga ka lang, wala kang trabaho, tapos wala ka pang diskarte. Totoo. Diba? Totoo yan. Ayun. Kung anong pwede kong maibenta, binibenta ko. Kung anong maisipan ko, yun. Basta kung saan pepera, no? Pansin ko sa mga yumayaman madalas, yun yung mga hindi takot eh. Yung try lang ng try, no? Try yan ng try. Kahit ilang beses man yan pumalpak. Try lang dapat. Ano natutunan mo sa pagbibusiness ng trip? Ang trip kasi, andiyan madalas yung mga branded na nagamit. Although may mga branded naman yung nasa mga mall, pero
pag ano kasi, tawag doon, mas makakatipid ka pag ano eh, mga trip yung Trip gamit shop. mo. Mas magaling ka lang pumili, Oo, no? Mga ganun. pipili ka lang talaga. Ano yung bultuhan dumating sa'yo? Pinipili niya rin Hindi, talaga. nagsisalig ako dati. Tapos ngayon, nagbebenta ako ng sapatos, ganyan. Shoes naman ngayon. Ngayon. Yun ba yung napapanood ko sa Facebook minsan yung nagdudumog sila para pumili? yun. Yung Oo. madamian, Sumasama ka no? doon? Madamian. Oo, Sumasama ka doon? Dati. Ngayon, hindi na eh. Sasakit lang ako. Yun talaga, bungguan talaga. Oo, bungguan talaga. Dumugan talaga. Parang may, Agawan, ganito, ganyan. Nagkakabalyahan pa nga minsan. may box outan pala doon, no? Parang basketball. May napapanood ako niya, may nilalagay na silang aso eh, para di mapag-unahan eh. Napanood mo yun? Napanood ko yun. May aso sa may May aso. unahan, tol. May ganun? May aso sa Oo. ano, sa Kasi pag inangat yung roll gate, up. pag ginanon yung ano, yung bakal, parang mga Dumog talaga zombie. eh. pre. Zombie talaga. Dinudumog ng mga Oo. tao eh. Lalo pag arrival, ganun. Pag talagang kilala na rin yung shop, no? And ano naman yung masasabi mong failure mo sa business side? Kung may pinaka di ka mamalilimutang failure. Dami. Yung pinakamabigat na lang. Siguro, ayun, dun sa, nagkaroon na, pausbong na rin talaga sana dati. Nagbenta ako ng mga kung ano din, mga cups. Nagbenta din ako. Noong 2021. Yun. Bali, nagkaroon kasi ako ng ano noon, nung time na yan. Nagkaroon ako ng baby. Tapos, pursige ako. Pursige ako ng pursige. Ganyan. Na-inspire ka, ano? Hanggang sa, boom, biglang laho lang din. Tapos naglaho na lang din yung business. Ba't siya naglaho? Anong, saan ka nagkamali? Tingin mo? Hindi sa akin. Wag na natin sabihin. Ay, sige. Ayan. Sa isang business, pag nagkakamali ako, ina-analyze ko maigi. Saan ako nagkamali? Magkakaroon ka ng aral lalo. Malaking aral. Paano ka naka-bounce back nung... Yun, magandang tanong. Pahinga ako. Tapos, isip ako, bakit gano'n, ganito, ganyan, bigay-bigay, ganyan. Nagpahinga ako ng matagal. Hanggang sa, tinry ko ulit, business ako ulit, ganito, ganyan. Nagsimula ako ulit. Oo. Nag-recover ka muna ng ano. Nag-recover ako. Nakailang beses din ako, paulit-ulit, business, ganito, ganyan. Ano pa, yung mga ibang business? Ayun, basta doon lang umikot yung business ko talaga sa mga sapatos, sombrero, ganyan, damit. Mga merchant. Tapos merchant. try din ako magtinda ng mga pagkain kasi nagluluto din talaga ako na. Anong pagkain? Sisig, ganito, ganyan. May paborito niya yun. Dito. Oo. Ngayon, nasa mundo ka na ng music, hindi ka ba na culture shock pagdating sa hip-hop? Kasi ibang, ano yan eh, ibang scene yan eh. Hindi. Parang ano eh, sa hip-hop, sobrang iba. Kumpara sa normal na tao. Tayo yung nag-work ka lang araw-araw. Tapos ganito, ganyan. Pag sa music kasi, parang, lalo't pag gusto mo, gagawin mo lahat. Totoo. Iba. Parang boring pag walang music, no? Totoo. Music is life nga eh. Pag wala kang naririnig na music, parang ang ano naman ng mundong Ang to, tamlay. no? Parang Men, lumbay. minsan nga umaga pa lang, music na kagad, di ba? Oo. Diba? Umaga pa lang, diba? pagkagising mo, music. Gusto mo na agad makarinig ng Tumatay music. ka. Ultimo yung daldal nga ng magulang mo, music yun eh. Ayun. Naliligo ka, mag-music, di ba? Ang boring kasi minsan maligo, tol, pag walang music, di ba? Totoo. Saka Saka music pag is maligo pag may music. Ako minsan pag nag-CR and may music ako mula sa speaker, para dyan, di ba? Nilinis ng bahay, di ba? Iba din, may energy kasi siyang Oo. dumadaloy Kumbaga sa katawan din natin. nabubuhay yung dugo mo pag Oo. nakakarinig ka ng music. Totoo. Para sa akin nga, pagka yung tao walang hilig sa music, ang boring ng tao. Ang tamlay Ang mo, lungkot, men. siguro ang lungkot nun, no? Pag yung tao, di siya nakikinig ng music, parang ang lungkot niyang tao, no? Weird ka. Para sa akin ganun eh, parang weird ka. Kasi parang lahat ng taong kilala kong masayahin, maayos, may music taste sila eh. Meron. Mismo. Oo. Hindi man kapares ng sayo minsan, pero may music silang trip, di ba? Oo. Kanya-kanya ng trip na music. Oo, kaya pag walang music trip yung isang tao, para sa akin, ang weird mo, ang boring mo siguro, no? Wala kang nagustuhan sa dami ng music na nakalatag dyan. Tapos wala kang natripan, no? Oo. Mamimili ka na lang kung anong gugustuhin mo. Ilan taon ka na ngayon na nagsusulat, bale? Nag-start ako ng 2019. 4 na, no? 4 years na rin. Ano yung mga struggle sa journey ng isang artist? Madami. Siyempre, parang pag gusto mo nung ginagawa mo, gusto mong marinig ng mga tao. Minsan, nung una lalo, pumupunta kami ng gig. Mag-e-entrance kami. Pagastos ka, di ba? Pagastos ka. Pamasahe. Mamamasahe ka.
para lang may perform mo yung ano mo, yung music gawa mo. mo. Susugal ka rin eh. Gastos Totoo. din talaga eh. Mamamasahe ka papunta doon sa Pagod ganyan. mo. Tapos wala pang balik sa'yo. Pero masaya ka kasi na-share mo yung music mo eh. Hmm. Totoo. Yun, yung mga nag-i-struggle ko nung nag-isimula ako. Pero hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Pero masaya pa rin. Masaya pa din. Sa music kasi mamumuhunan ka talaga eh, no? Mamumuhunan ka talaga. Ang Sa tagal ng balik. recording pa lang eh. Recording. Recording. Pagsusulat mo pa lang, sakit na sa Mm. ulo. Tapos pag nag-gig ka, pagkain mo, sa'yo din. Sa'yo din. Oo, Sa ganun, ano totoo. mo pa. Yung transpo mo pa. Sa'yo din. Minsan Oo. nga, yosi pa ng tropa, sagot-sagot mo pa, di ba? Ayun, Dat- ganun. Dati nga nung nagigig kami ni Eko, magkaroon lang ng adobo, ganun. Yun na yun. Unang-una, yun na, masaya na kami, putya, parang, ito na ba yung TF? Sabi ko na, Oo. takay adobo 2 piraso. Tapos nakalagay sa styro. Oo, Oo, pre. dumadayo pa kami ng Sa ibang agawad-kagawad. lugar Taka pa ibang lugar, ganun. Oh, Pero masaya ka nun kasi kahit dun lang sa balik lang ng pagkain, tapos ano, di ba? oh, men, kasi Oo. nung una, pagkain namin, amin to eh. Tapos Oo. entrance pa kami, walang pumapansin, ganun. Gastos pa lahat eh. Tapos Mm. dun, libre kami. Oo. Tapos inabutan pa kami, so, tangina. Okay na, parang feeling namin na may nangyayari na. May nangyayari na. Oh, pero matagal na yun eh. Dahan-dahan. Oo, Tingin ko dahan-dahan. yun talaga yung sekreto eh. Kailangan mo mag-sacrifice talaga eh. Oo, totoo. Sacrifice din. Oo. Madami kang isasakripisyo kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Parang di ka rin naman masasarapan doon sa premyo ng prutas na yun kung wala kang sacrifice na tinaya eh. Para sa akin, Totoo. parang walang meaning sa'yo, ba? Gold medal for example, wala ka naman tinaya, binigay lang sa'yo, nakuha mo agad. Parang, Wala din. Wala, ano no? ba? Wala. Parang nonsense lang Oo. din eh, yung gold na Tingin yun. ko sa sacrifice lahat nakukuha yung sarap na yun eh, no? Oo. Totoo. Kaya nung dati, iniisip namin, taka na pag sumikat tayo after one boring noon, sabi ko. Parang mas gusto pa nga namin na isang dekada eh, bago kami sumikat Oo, eh. kasi para syempre madama natin yung lasap nung ano ba. Tapos yung- may kukwento mo pa sa ano. Oo, Totoo. ginawang Ganito kami hirap. dati. Oh, Ito yung ganyan. journey mo nun, no? May kukwento mo sa mga tropa. Ayan, dati ganyan kami. Ganyan. Totoo yan. Kaya pag may nakikita ko na artist nakakausap ko na, tangina, 3 taon na ako, 2 taon na ako nag-rap, di pa rin ako sumisikat. Tangina mo, 3 taon pa lang yan. Yung mga iba kakilala ko, 7 taon. 10 taon, di ba? Bago, di ba? 10 taon, 7 taon, di nga nagreklamo eh. Di ba? Mm. Ine-enjoy pa rin. Tingin ko basta trip mo talaga yung ginagawa mo. Totoo, man. At alam mong may nakikita Oo, kang may mangyayari. alam mong may mangyayari. Talagang meron eh. Magpupursige ka. Oo, yun. Totoo. Yun. Tsaka kung tinitignan mo siya ng okay lang kahit tumaya ka dun eh, pero masaya yung balik sa'yo. Doon pa lang Oo. fulfill ka na, di ba? Oo. Bonus na lang yung pera, no? Bonus na yun. Isa ngayon, Soy, ano yung pinaka source of income mo? Yung trip shop talaga. Ayun, ganun pa din. Di ka na Kasi nag-work ngayon. wala na akong work. Ano Hindi work na mo? talaga ako nag-work. Kasi Anong work gusto mo ko dati? mag-focus sa music. Sa ano ako dati, 5-star na restaurant dito sa Alabang, Westgate. Ano ka? Cook? Dating ano ako, busboy sa Busboy. buffet. Busboy ako, tapos nag-waiter din ako doon dati. Pag kailangan. Nag-waiter din ako dati. Busboy sa buffet. Ang hirap nun kasi buffet Oo. siya eh. Hawak mo yung ikaw nagbabas out, ikaw Oo. nagbababa ng pagkain ng buffet. Shit. Saka Tapos yung pag bus ang dumagsa- bigat, di ba? Oo, pag dumagsa yung tao, syempre nagbabas out ka. Hmm. Minsan tatawagin ka pa pag take order ka, di ba? Oo, madedelay ka doon, no? Sa bus. Delay minsan, gano'n. Pero meron naman kayo yung tinutulak na ba ganun? Hindi, Parang mano-mano siyang Ay, shit. binababa. Yung kusina Uy, namin parang dati, nasa hirap taas nun. ng resto, second floor yung kusina. Maghahagdan ka pa? Oo, takbuhan pa po ba? Ganun yung Yung ginagawa pawis mo na. ng tagaktak na. Talaga. Tapos pagbalik mo ng restaurant, ang lamig na naman. Kaya, dati nun, ang dami nagkakaroon sa trabaho namin ng tubig sa ano eh. Tubig sa Kasi baga. mainit, lalamig, Tapos kitchen. ulcer. Oo, Kasi ulcer. sinabi mong restaurant, uy, dami, sarap ng pagkain. Wala kang Pero oras. hindi eh. Hindi mo magagawa yun pag nandiyan na yung tao eh. Siyempre, unahin mo yung guests mo. Unahin mo yung mga customer bago yung sarili mo. Pagka kain doon sa restaurant, ano lang eh. Sundot-sundot lang doon eh. Oo, Ganun-ganun lang sundot-sundot doon lang. eh. Wala doon Tapos kain gagalaw matino. ka din. Yung break time mo, wala rin sa tamang oras. Minsan, lagpas pa nga. Makapag-break ka, ilang minuto lang. Ayaw ka muna paupuin. May ganun. Mamaya na. Dahil tao. Hirap. Masarap lang dyan pag marami nagtitip, no? Yun. Yun ang pinakamasarap. Sa tip. Yung mga magagaling ako naging customer nun eh. Kasi
Centralize yung tip, di ba? Mm. Yung iba matalino, ginaganon. Alam nila eh. Sa gilid, di ba? Ginugukom. Pag Oo. ano, Kasi binubulungan nila ako na alagaan yung table namin. No? Ayun, Ah. binibilisan ko rin, di ba? Totoo yun. Malaking bagay na, Pag 200. inalagaan mo yung gas mo, no? Doon ka lang, dito ka lang. Mamaya ka na umalis. Saka mga yung pabalik-balik na kumakain, di ba? Buffet, nang hirap mag-waiter, no? Totoo, men. Sakit sa paa, di ba? Sakit sa paan, sakit din sa ulo, sa Sa buong ulo. katawan. kasi Buong lagi ka katawan. nakatayo dun, di ba? O pre, pag umupo ka doon kasi tamad ka eh. Ganun doon tol eh. Real talk yun. Ano? Oh men, nung nag-waiter ako nun, number 1 na bilin, huwag kang upo. Pag nahuli kang umupo ka, tamad Tamad ka. ka. So, kahit pagod ka na 5 hours, umupo ka, 5 seconds, Tamad. ano to, kaya ko ito. Totoo, men. Gaganunin ka ng mga kasama mo. Ano? So, Mas- paano ka nakaalis doon, Soy, sa work mo na yun? Nag-resign na ako, men. Talagang Bali, hindi- nung nag-resign ako nung time na yon, may pinasukan pa ako isang trabaho, nag 1 year din ako. 1 year din. Pero ano naman yon, dito siya sa Paranaque, sa May Asiana. Mm. Pumasok din ako dyan sa ano ng mga Chinese. Yung sa Chinese restaurant? Di eh. Para siyang ano, kami nagpapakain sa mga employees. Food pa rin siya. Food pa rin siya. Kumbaga malaking kusina siya sa baba. Tapos buong building na yun, pinapakain namin. Ganun. Dami nun. Paano ka nahilig sa pagluluto? Dahil siguro sa magulang ko din. Magagaling magluto yung magulang ko. Ganun. Ermat? Tapos yun, ang kinuha kong course, HRS. 2 years lang. Tapos, talaga nagluluto sa bahay niyo na. Minsan nagluluto ako. Minsan si mama talaga madalas. Galing, no? Bira din sa lalaki yung magaling magluto, eh, no? Ah, Ako, hindi ako magaling magluto, eh. ano lang, prito. Hindi, yung mga gulay na paborito ko lang. Ganun, gisa-gisa lang. Hindi naman ako maarte, eh. Ay, prito. Yun na yun. Oo. Okay na yun. Prito, naligwa ka agad nun. So, Ikaw, yun. Ano masasabi mo sa sa hip hop ngayon, Soy? Sa generation ng hip hop ngayon? Sobrang lawak ng hip hop. Sobrang lawak ng hip hop lalo ngayon. Kasi iba't ibang tunog na yung maririnig mo. Lumalabas, no? talaga, no? Oo. Sobrang dami ng tunog. Nagpo-fusion na lahat. Oo, Sabi ko, totoo. ang solid. Iba't iba. Kahit anong genre, ipasok mo na. Bahala ka. Oo. Parang meron na nga emo hip-hop. Parang may Oo, ganun na, eh, emo no? trap, Emo ganun. trap. Sobrang dami. Rage, di ba? Rage, yung mga ganun. Iba't ibang music na yung pumapasok. Na, evolution na. Oo. Sobrang lupit ng hip hop. Pero di ka naman na ano nun na parang naasiwa na ganun. Ay, may mga ganyan tunog. Di ka naman naging ganun. Hindi naman. Kasi, baga, meron ka ding sarili mong tunog. Paano kung ikaw naman yung makarinig ng ano, di ba? Dapat, ano ka lang din, makinig, pantay lang yung tenga mo sa music. Kalayaan lang din. No? Pantay lang dapat. Kasi music malaya talaga yun, eh, no? Totoo. Kung ano yung taste mo, di ba? Kung ano yung trip mo, di ba? Trip mo yan eh. Oo. Pero yun nga, napaka-solid talaga ng ano ngayon kasi iba't iba na yung ano eh. Kumbaga sumasabay na yung music ng Pilipinas sa ibang sa ibang bansa, di ba? Solid. Sumasabay na yung music natin eh. Kumbaga nag-e-evolve na, di katulad Sobrang dati eh. laki ng Diba? evolution ng music ngayon. Kasi dati may pinapaniwalaan yung mga old dati na ito lang yung hip hop, dito lang yung hip hop, hanggang dito. Baga lang. may barrier. Oo, hanggang dito Diba? lang yung hip hop. Pag naiba ka na sa kanila, Iba ka sasabihin na nila, doon. hindi yan hip hop. Parang hindi ka hip hop. Pag, kumbaga, kung sakali, ganito, hip hop, tsaka rockista naman. Pag hip hop ka lang, bawal ka dito. Bakit Pag ba? rockista ka lang. Yun, may mga barrier pa dati. Di ba? Eh di hindi May na mga hip-hop, barrier. di ba? Sabihin natin, di wag na yung genre na to. Iba na tong genre ko, sige. Gawa na lang ako sa akin, di ba? Pero tingin ko naman ngayon na ano na nila eh, nauunawaan na nila eh. Kumbaga, di ba? Baga nagiging open-minded Oo, na rin. nagiging ano na sila. Parang natatanggap na nila na oo nga, kailangan mag-evolve din. Kasi dati din sila, nag-evolve din sila eh, di ba? Galing, sila din kumbaga, yung new school noon eh. Di ba? Kasi paikot-ikot lang naman talaga. yung tunog mo, kung ba dati mo siya nilabas, tingin ko maraming haharang sa'yo, eh, no? Oo. Di ba? Parang, Babawalan ka nila. Oo. Babawalan ka. O kasi ba't mo ginagawa yan? Di naman ano yan. Di hip hop yan. Hindi yan yung uso ngayon. Huwag mo gawin yan. Baga kukontrahin ka nila. Malamang ko dati, no? Dami kang makakaaway, no? Dami makakaway. Baga kung ano yung uso noon. Dapat
dun ka lang. Yung parang kukontrahin ka nila, dapat ganito rin gawin mo, ganito, ganyan. Sabi nga nila, may nagkwento sa akin tropa pati daw yung pananamit dati, sinasaway din daw Yung pag nakita ang hip-hop ka, tapos may mga ibang genre din dyan. Hindi naman sinasaway, tol, pero Baga parang, asa rin. Yung bully, parang ganun. bully. Akin to, hip-hop dodong to. Uso pa yun nun mga ganun. Tapos, di ba, kanari, may dadangi mo, ganito, ganyan. Yung mga ganun. So what's the point? Gagano'n. All of this. Ano pag nakaka one side? Pero ang kulit dati, may mga ganun no? Kuba, ngayon na lang din talaga, mas lalong nagiging open dahan-dahan na yung Tingin ko mas naiintindihan na nila talaga yung... Tayo na, hindi ko lang maintindihan. Nag-aaway sila sa, sa culture ng music, no? Tayo na, di ba? Hindi na alam bakit Kahit sino naman tao, kahit normal na tao nga, pwede mag-music di ba? Totoo. So, di nila pwedeng pigilan yun, di ba? Sa trip nila. Ginawa na nilang culto yung music, no? Kung ano yung gusto ng tao. Yun lang. Yung gusto niya yan Bakit mo ba pakialaman? Totoo. Trip niya yan Tao na magdidikta kung ano gusto nila pakinggan, di ba? Ayun, kakabuli nila doon, sumisikat lalo. Kasi tinitira nila Madalas. Yung kay Andy G, di ba? Alam mo yun, yung Chota mo, ayun sa QC ba yun na kanta? Kay Bobby? Yung bagong Andy G review. Shoutout kay Andy G. Pa-review din ako na kanta ni Echo X. So, yun. So, ano yung mga struggles mo sa pagsusulat ng rap? May mga struggle baka ka. makarelate. Ha? Madami. Ano yun? Struggle ko sa pagsusulat mismo. Sa pagsusulat, Sa pagsusulat mismo. Ayun, minsan, lalo nung nag-work ako, nag-work. Ayun, nung time pala nagsusulat ako, nagkaroon din pala ako ng work noon. Baga, napabayaan ko din yung pagsusulat ko. Nawalan ako ng time. Minsan, ang tagal ko ba makapag-release. Minsan, nagsusulat nga ako, tas yung kasunod na verse, di ko na madugtungan. Kasi sobrang iniisip ko yung work ko. Tapos, sabi ko, bakit kaya hindi na lang ako mag-resign ulit? Mag-focus na lang ako dito. Kasi mas gusto ko talaga ito Ayun. Tapos, minsan pag nabablanko talaga ako, hindi ko tinutuloy yung sulat. Kasi minsan nag-iiba yung Anong ginagawa mo pag nabablanko ka? Pinababayaan ko siya. Siguro, babalikan ko mga ilang araw. Jajakol muna. Pag fresh na yung utak ko, ganun. Pabablanko ko! Jajakol ko muna. Balikan ko na lang mamaya. Balikan ko na lang, no? Pahinga muna ako. Yun, ganun. Actually, maganda yan Pag nablanko ka, huwag mong pilitin, no? Huwag mong pilitin. Balikan mo, kasi may stress ka nun, pre, di ba? May stress ka. Hanapin mo, pwede mo ipasok. Paano ka ba gumagawa ng music mo? Ano yun? Iniuna mo o pinapakinggan mo muna yung beat o walang beat? Ganun. Beat nauuna sa akin yung instrumental bago. Baga nauuna sa akin yung rhythm. Kaparas natin. Nakikinig ako. Pinapakiramdaman ko kung anong babagay na tema. Doon ka rin makakaisip ng topic, no? Doon, ganun. Tapos minsan, depende na lang din kapag kung anong nararamdaman ko, ganun. Tapos maghahanap ako ng rhythm, ng instrumental. Yun. Kung anong babagay, doon ko sinusulat, doon ko siya nilalap. Doon ka na makaisip ng tema. Pares tayo, ganun din kami magsulat. Nauuna yung instrumental. Kasi nangyari kasi dati noon, pag nagsusulat kami, wala instrumental. Pag dumating instrumental, hindi bagay. Beat ang layo sa malayo yung tunog. Sa yung tema mo, makakasar kayo, no? Kakahanap ng magandang beat. Malaking advantage pag nauuna yung rhythm. Totoo yan. Kasi hahabol mo yung sulat mo na babagay, no? Ikaw mismo magdadala nung babagay na tema dun sa tunog. Napansin ko, ang dami mong tattoo, tol, pati sa mga MB mo. Nagkaroon ka ba ng discrimination sa tattoo? O may mga tao mapanghusga, ganun? No, tol. Hindi naman na siguro mawawala yun sa mga Pilipino. Ano yung madalas sinasabi sila nila? Open Minsan, one time, nagsasabi sa akin yung magulang ko, yung mga tao dun sa labas, para ka daw
para ka daw nangulungan, ganito ganyan. Kala ka daw ano. Hindi, normal na yun. Normal na yung sinasabi ng mga taga. Masarado di ba? Tattoo lang, kulong agad. Para kang nangulungan, ganito ganyan. Wala na, pero sa panahon kasi ngayon, baga, ano na yung tattoo Minsan nga, yung iba may mga tattoo na mas magaganda pa yung work. Totoo. Kesa dun sa mga nagsasabi ng ganun. Totoo. Mga chismosa lang naman yung mga dyan, di ba? O chismokers sa streets, Oo. Karamihan naman sa mga nagsasabing ganun, di naman maganda buhay ng mga yun. Totoo, men. Di ka lang pinayagan ng mama mo Kung sino pa yung mga, sila pa yung mga mapanghusgay, no? Sila pa yung nagsasabi ng ganun. Total, di sila masaya sa buhay nila, tol, real talk. Alam mo, pansin ko sa mga base experience kasi may mga tatong tao, maraming tattoo. Mas marami pa sa akin tattoo. Sila nga yung cool kasama Totoo, men. Saka mas kalmado diba? kasama. Kalmado kasama. Hindi mo alam, tangina, ang kenkoy pala na itong taon to, ganito ganyan. Men. Totoo yan. Akala ko dati nung wala akong tattoo, hindi pa ako open sa mga music ganyan, kalayaan. Akala ko, tangina, nananap masama. Tol, sila yung makulit, sila yung open. Sila yung malawak. Pa nga, Kasi yung walang tattoo, parang may panghusga pa yan. Baga parang babalik ta rin nila yung image nila. Baga, ito ganito ako pero yung ugali ko hindi ganyan. May ganun part. So yun, we will gonna have a break muna. At babalik tayo maya-maya. Let's get it! Kaya alis Yo, what up mga Soy? At nagbabalik ang Umakasi Podcast at kasama pa rin natin ngayon si Soy. Ben. Ben! At si Sadao. Supremacy Live. Saan tayo natapos kanina? Sa tattoo. Ano sabi ng tropa natin? Tattoo reveal daw. Tattoo reveal. Huwag na. Pero ano yung pinaka-tattoo mo na lang? Para sa'yo yung may deeper meaning or hindi mo malilimutang tattoo? At ano ba? Meron? Oo, meron. Meron naka-poster sa Facebook para i-edit na lang natin lalagay natin. Wala ata. Pero etong time kasi na to, nagiinom kami ng mga tropa. Doon sa shop ng tattoo artist na tropa namin. Shoutout kay Mon Mabulak. Shoutout. Di nagiinom kami. Pagkatapos niya mag-tattoo, nag-trip kami. Sabi ko, tol, bakit kaya hindi tayo mag-tattooan? Sabi niya, sige, pwede naman. Hindi naman ako marunong. Ikutan kami, 3 kami yata. Kasi di ka marunong? Meron akong tinatuan na logo ng lugar namin, I Love Taguig. Tapos, yung isa naman, tinatuan ako ng kung ano-ano lang, nandito siya Anong totoo? Ito. Okay, tama. Kung mapapakita, kaya ba? Ayan para siyang Toyota. Di ba? Mahalasing kami niya, nag-trip lang kami. Sabi ko, tangina. Ewan ko sa inyo. Ano parang Toyota yung logo ng Toyota? Tite. Hype na yan. Trip lang kami. Pero sa kanya, anong nilagay mo? I Love Taguig dito sa Tagliran. Nag-trending din yun nakaraan sa page ng TC. I Love Taguig. Nag-trip lang kami nun. Ayun. Ewan ko sa mga kaibigan ko, walang matino Pero sa akin, tol, yung tattoo na yan, may story siya memorable siya. Kaya pag may nagtanong gano'n, ayun kagad naisip ko. Kasi di ba? Memorable siya na trip lang. Man. Ay, magagamit mo kasi sa chicks kasi meron ka na agad startup Minsan pag naka-short ako sa jeep, hindi dito nakatingin nandi dito Sa Toyota? Oo. Ang ina nito. Logo daw ng Toyota. Yung isang tattoo, naman? Diba 3 kayo? Ba yun? Parang poop yata. Tae? Ang kulit na Yung lines lang na. Tapos yung tatattoo sa'yo, wala kang alam din. Walang alam. Bahala kayo kung ano yung maisip mo, yun yung gawin mo sa kanya. Ayos din sila, game din sila, Cool din. Ang kulit napunta naman tayo dun sa music video mo na pinanood namin ng Rampay, yung Impierno. Sobrang angas yung music video na yung mga Soy. Panoorin nyo. Ilalagay namin sa description yung link ng yung music video niya. Kwento mo naman paano mo nabuo yung idea na yun. Simulan na sa paano mo nasulat yung song na yun? Nung time na yun sawi sawi. Broken Hearted. Yun. Pero ang layo ng music video. Diba? Baga, nilagyan ko lang ng twist. Yung tema kasi nung Impierno
impyerno na yun, parang umikot yung buhay mo sa nag-iisang babae. Yun. Umikot yung buhay mo sa nag-iisang babae, binigay mo lahat, ganito, ganyan. Kumbaga, ginawa mo siyang mundo. Ganito. Yun yung tema. Yun yung pinaka-tema nun. Tapos, nung time na nag-shoot kami ng MV, sabi ko bakit parang ang dilim nung... Parang iba yung twist nung nung kanta eh. Ang dark. Bakit kaya hindi ko gawin ganun? Yun. Kung ano yung nasa isip ko nung time na yun, yung ginawa namin. Mukha siyang parang kulto vibe eh. Pinlano mo talaga siya, on the spot mo lang din sa idea, bilang idea. Binigyan ako ng ibang idea nung pinsan ko yun. Nagdagdag siya. Si Ford, tattoo artist din yun sa Catanduanes. Nagbigay siya ng idea sa akin ng onte. Tapos yung ibang gamit namin doon, halos puro mga totoong skull. Uy! Ang tao? Yung skull doon na isa na may kandila sa taas. Totoong skull siya. Bigay siya ng monk doon sa pinsan. Yung iba, yung nasa tungkod, skull siya ng unggoy. Yun, halos lahat ng gamit namin doon na skull. Totoo talaga siya? Yung Hindi iba ba bawal yun, tol? Bawal yun. Bawal yun. Yung iba naman na gamit namin, yung nasa tungkod, yung ibang gamit doon. Collection siya ng craftsman na tropa namin doon sa... so parang yung pang-witch, diba, na yung gamit. May rad na Yun. Tapos, gastos lang namin doon, magkano lang. Pagkain, tapos, nag-inom lang kami noon, gin nga lang eh. Yung gamit namin doon na apoy, yun, siguro nakatatlong take kami ng kerosene. Doon yung binili lang namin doon. Siguro 100 pesos lang gastos namin sa kerosene. Nakatatlong take kami noon kasi medyo umaambon din eh. Tapos namamatay yung apoy. Sobrang creative nun, ano? Yung tapos yun, sabi ko, ayos yung kinalabasan ng video. Medyo dark. Ang dark talaga. Bakit Impyerno napili mong title? Naging impyerno yung buhay ko sa kanya. Oh, shit. Paano? Pwede ba malaman? Pwede ba? Log, background music. Konti sad lang. Background siguro. music yan. Sige. Paano? Basta, tawag doon. Masyado ako naging seryoso siguro. Kumbaga, binigay mo lahat sa kanya. Yun, ganun. Masyado ako naging seryoso siguro sa tao na yun. Ayun. Nagkaroon ng music. Doon mo na lang nilabas yung frustration. Sa music. Which is good thing. Kasi nung time naman na yun, okay naman na ako nun. Move on, ganun. Pero, sabi ko gusto ko ng music. Gagawin ko to. Actually, maganda mag-start sa music pag may gusto ka yung labas totoo yan. Pag gusto mo maglabas ng hinanakit, music. Sa music. Kasi di mo maiisip yung mga negative na dapat maiisip mo eh. Di ba? And iba yung creativity na ibibigay sa'yo pag may emotion yung... Pag may pinanghuhugutan. Tama. Kung ano yung nangyari. Saka pag mas totoo yung sinasabi mo, tol. Totoo, mas man. mararamdaman din ng listener yun eh. Totoo lang. Mas, may bigat. Ano yung tingin mo pagkakamali mo nun? Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Sobrang pagmamahal. Siguro. Yun na talaga siguro. Sobra-sobra lang din. Pansin mo ang babae pag minamahal ng sobra, doon sila nakawala ng gana. No? Oo. Doon sila lumalayo. Oo, yun, men. Nagiging bored na sila sa atin, no? Pag binigay mo lahat. Yan. Kaya dapat lang, tansyado lang. Nasa gitna ka lang palagi. Tama. Alam mo, base sa observation ko sa paligid, sa mga kaibigan ko, based na rin sa experience ko, ang lalaki naniniwala ako na may isang mahal yan eh. Pagmamahal tayo ng isang beses sa buong buhay natin, ng sobrang pure talaga, Totoo. purong pure, pero after mo ma-broken heart dun sa sobrang solid na pagmamahal mo na yun, sakto na lang. business mindset ka na. Ganito papaliwanag ko sa'yo Yung susunod na relationship mo, magiging utak negosyante ka na. Like, etong babae na to, bago to pumasok sa buhay ko, may matadagdag bang value to? Asset ba to? Liability? O crazy chick ba to? Mapapagulo ba niya yung buhay ko? Para magiging business na yung mata mo, yung lente mo. Matututo kang tumansya. Totoo, tol. Masasala mo na yung mga papasok sa buhay. Kasi sakit nun eh. Yung pure na love mo nun, di ba? Oo. Ayaw mo na maulit yung ganong pain.
yung utak negosyante na pati yung mata mo. Gagawin mo ng parang business yung relationship na susunod, di ba? Matimbang ka na. Timbang ka na. Nasa gitna ka na lang pala. Although mahal mo pa rin naman yung darating, halimbawa, pero hindi na nga siya kagaya ng unang binigay natin talaga lahat. Yun talaga sa una talaga doon talaga tayo pinaka mas yung parang masasaktan ng sobra talaga. Yung pinakaunang-una. Unang binuhusan mo ng lahat. Bubuhusan mo ng lahat. Yun talaga yung pinakauna natin. Unang tao na magpapakaseryoso ka. Totoo yan. After nun, mahirapan ka nang gawin ulit yun. Wala na. Siyempre, yun nga yung nating mga lalaki. Di ba, nasaktan tayo nun. Tapos habang patagal ng patagal, patalino tayo ng patalino. Like wine. Yung babae like milk. Sabi nila, di ba? Paano, di ba? Pagtagal, kapapanis. Lalaki pagtagal, nagiging mas masarap, di ba? Wine. Yeah. Smart, mas mayaman. No? Totoo yan, nagagalit na yung mga babae. Ganun yung nature natin Ano sabi mo? Para kami gatas? Ina-objectify mo kami! Ganun na sila sa akin. So yun nga, naniniwala ko na dapat pagdaanan yun yung ganun matinding broken heart. Para sa akin, pag 30 ka na, 40 ka na, hindi mo dinaanan yun, ay puta, kawawa ka talaga. Doon ka madadali. Doon ka madadali. Doon ka madadali. May asawa at may anak na kayo, 5, tataranta doon ka lang na broken, no? Tapos darating ka dun sa sa tulpo, hindi mo anak lahat. Ayoko na, arakirin na kagad. 15 years, ngayon ka lang umamin. Shit. Pero kasi pag na broken heart ka na mas bata ka pa, hindi mas matalino ka na sa mga susunod Kasi, puro aral na yung mapupulot mo dun Totoo. Sa mga nangyari. Tanga mo na nun, halimbawa na-pain ka na ng ganun, tapos sige ka pa rin. Papaulit ka. Wala ka na. Although pwede mo silang mahalin ulit, pero may control ka. Lang. Control ka na sa sarili mo. Alam mo na yung gagawin mo. Doon kasi sa unang pure na pagmamahal natin, kahit wala na tayo respeto sa sarili, tangina, mabalik lang sila, no? Kaya ginagawa natin yung para tayong tanga aso, gano'n, no? Well, it is what it is. And tingin ko dun nagiging great yung lalaki. Sa ganun, Mas nagiging matalino ka. Yup. Pain and trauma. May experiences ka na ba sa traitor ng kaibigan? Alam mo, isa rin yan sa masakit Parang parehas yan ng broken heart tol Oo, nakaranas na. Tingin ko mas masakit yung pag-traitor kaysa dun sa broken. Yun yung pinakamasakit. Sa akin parang parehas lang. I agree with you, pero para sa akin, hindi ko siya matimbang Yung broken heart ng chick, tapos yung broken heart yung broken mo sa traitor ng kaibigan. Ang ina tol, parehas masakit Parehas. Magkaiba lang ng ng pangyayari. Oo. Pero parehas mo ko-questionin na, tangin naman, ano bang ginawa ko sa'yo, di ba? May naranasan ka na rin bang ganun? So. Meron na. Name drop natin yan, no? Wow. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Papakita. Joke lang. Ano nangyari? Bata pa ako nun. Parang na lang din. Hindi ko na lang din tinuturing na ganun yun. Parang hindi ko na lang tinuring na kasama yun sa totoong love. Ganun. Hindi, yung pagtatrade ay sa kaibigan yun. Ay, sa sa kaibigan. Ayun nga, ganun nga. Baga, parang puppy love lang din naman yung sa amin nun Dun sa babae niya. Nagawin kayo sa babae? Yung sa kaibigan mo? Sinulot niya? Putong inang asshole lang puta ng retry. Hindi, abangan ba nangyari? Inabangan mag-break kayo? Pero wala. Aso ang puta. Bullshit yung mga ganung lalaki na tol. Tingin ko dun supot kasi tangina mo. Yep. Tangina mo. Yun lang yung option mo. Wala ka nang ibang makita, di ba? Supot talaga yun kasi tangina. Ganong galawan, supot yun. Ibigay mo kay Kulog yung Facebook, papaskill natin mo. Yung mukha niya. Pero nakakatawa yung mga ganong lalaki Lame. Sa sobrang dami ng babae. Ba't yung tinatarget mo? Tapos galing pa sa tropa mo. Di ba? Ayoko ng ganong tropa. Abang, no? Kahit mga sabihin natin, ex ko na ng 4 years, ex ko na ng 5 years, tapos may babalitaan ko, chinix niya, kaya tinira. No? Tinira niya. Tol, sa akin yan. Sablay pa rin yan. Kahit magpaalam pa siya sa akin, tol, minahal ko na yung
Tungin mo. Wag ko sa Lalo pangin. tropa mo talaga. Oo. Tangina ka, walang-wala ka. Hindi mo. So, paano mo sa'yo nalaman na, nahuli mo ba sila? Hindi. Paano? Pero ang tagal na rin talaga yun, kaya hindi ko na lang din pinansin. Pero tropa mo pa siya ngayon yung lalaki yun. Tropa? Kumbaga hindi siya seryoso kasi. Mm. Yung panahon na yun, puppy love lang talaga. Hindi big deal sa'yo, hindi rin big deal sa kanya masyado. Parang ganun. So, balik tayo sa sa pagsusulat. Pag nagsusulat ka ba, Soy, normal o meron kang alak o ibang na inaano? Depende, men. Depende. Madalas normal. Normal. Ganun, Pero madalas naranasan normal. mo na magsulat din na may yung Laseng. ganon. Naranasan mo na rin magsulat. Naranasan ko na magsulat na laseng. Hirap, no? Hirap. Kasi lasing ka doon. Susulat ka laseng. Akala mo tama yung sinusulat mo. Pagbasa mo kinaumaga, ano to? Hindi, naranasan ko rin yan one time naman yun, ng Dubi, di ba? Naranasan ko. Pag-check ko ng sulat ko, ang layo pala sa beat. Ang layo, akala mo tama, no? Akala ko, nung sinusulat ko yun, sarap na sarap ako. Tapos nung kinabukasan ko na inulit ko, pangit. Ang layo. Sabi ko, ano to? Kaya sabi ko, ayoko na. Ako naman, ni-record ko, tinapos ko yung song. Tapos pinapakinggan ko siya habang amats-amats pa ako ng beer, no? Pil ko pa, tol. Tangin na, todo bounce pa akong ganun. Kinabukasan pagpakinig ko ulit, ang pangit pala, ang puta. Yung pala, lang ako. Tamang tripping lang. Pero iba talaga pag normal ka talaga, di ba? Yup. Mas maganda magtrabaho pag normal. Nakita ko may may malaki kang tunnel, di ba? Tama, tawag dito. Ilang buwan ng proseso niyan bago umabot sa ganyang kalaki? Minsan, ito kasi sa akin, men, taon na eh. Parang 6 years na yata. Pero di ba sa maliit mo na yan nagsisimula? Sa normal lang din na butas. Paano ka na-interest na magpa-tunnel? Yung kapatid kong bunso, nagtitrip siya, sabi niya, Kuya, mag-try ka nga mag-tunnel. Sabi ko, nga no. Tinry ko. Ang bilis mo na mapapayag. Gusto ko rin naman talaga. Okay. Ayun. Nagkaroon ako ng tunnel. Siya ang nagbutas? College naman ako neto nag-start. Yun. Habang pumapasok pa ako dati, tinatanggal ko pa sa school. Nagsasara pa siya minsan. Nung maliit pa? Susugat pa madalas noon. Pero di na siya mababalik, di ba, sa dati? Hindi na to. Kahit tahiin? Hindi. Kahit tahiin? Siguro kung tatahiin, babalik. Pero papangit, no? Pangit. Pero pag magpapaganyan talaga kayo, kailangan desidido ka na talaga no? Tatanggapin mo na pag nagpaganyan ka, hindi na to babalik panghabang buhay na to. Desidido ka na masira yung buhay mo. Joke lang. Maging iba lang desidido kang gawin yan sa sarili mo. Totoo. At tanggapin mo na iba ka na sa normal. Iba ka na. Baga, mo na rin yan eh. Parang magiging, si ganito yan. Parang signature mo na eh. Totoo. Saka yung mga average kasi na tao, di ba? Ibang husgan nila, di ba? Totoo. Iba yung tingin nila, no? Pag naganyan, to. Addict tong taong to. Hindi mo nga alam yung buhay niyo, tapos sasabihan mong addict, di ba? Hindi nga ako nag-yosi. Kadalasan sa mga normal talaga, ganun yung ganun tingin nila sa mga tulad natin kakaiba eh. Palasimba pa yung iba, di ba? Palasimba. Church boy pa lang. Church boy. Nag-church pa kada linggo pagdating dun sa hood nila, no? Buntis na naman yung anak ni ganto. Alam niyo, may tropa ako na nagpa-tunnel din ng Ang kwento naman niya sa akin, kaya lumaki. Parang nabibitin siya sa size pala. Parang gusto niya, dagdagan. May ganun ba pakiramdam? Oo, tol. Meron kang target na size. May target ka na size. Pero pag nakuha mo na yung size na gusto mo, more. Parang nabibitin ka, ganun. Kaya pala meron akong nakikita sa internet na sobrang laki. Parang nabibitin ka, parang ang liit pa, parang ganito ganyan. Dadagdagan mo ulit, lala pa pala. Yun sabi ng tropa ko. Parang totoo sa tattoo din daw, tol. Yun, totoo rin yun sa tattoo. Parang gusto mo palagi meron kang bago. Pag nagpatattoo ka ngayon, tapos naandyan na, parang gusto mo, sundan mo pa eh. Parang nakukulangan ka eh. Laging may kulang, ganun. Tapos pag may nakita ka marami pang tattoo na parang, shit. Totoo. Parang gusto ko din magpatattoo. Liliit yung tattoo mo, parang kukunti lang yung tattoo mo eh, diba?
So, napansin ko sa'yo yung tattoo mo sa ganito, may meaning ba yan yung tattoo mo sa may ano? Life and death. Yan? Mm. Yung dito sa kabila naman. Broken. Yan Ito yun. life and death. Yan Parehas to. Ito life and death. Tsaka, ano to? Leviathan cross. Ano yun? Ibang, parang ano rin siya. Religion din. Ah. Ah. Sa Pero kamay life and mo? death yung ano. Self-made. Ano? Yung dito? Ano yan? Eye of Opera. Tapos, ayan, puro ano na siya eh. Puro black na hindi. Dami. No? Ilan lahat yan tattoo pag binilang? Wala na. Tol, ito tol, isang buo na siya pag ganun. Pati yung dito. Ano cover? Puro cover up na siya. Ba't mo pinakover up? Baga nanawa na lang din ako dun sa dati ko. Para bago. Gusto ko ng bago, ganun. Pero wala na kasing malagyan, kaya yun, pinakover up. Pinagbawalan ka rin ba ng magulang mo nung unang patato mo? Pinagbawalan ka rin? Ay, nung unang tattoo ko, tol, sinabi ko na kagad sa magulang ko. Hindi siya naniniwala. May tattoo ka na nung sinabi mo. Sabi ko sa kanya. Para di wala na magagawa, sabi diba? ko sa airmat ko, sabi ko, man, nagpatattoo ako. Sabi niya, henna lang yan eh. Hey! Tapos, sige, huwag ka maniwala. Mga ilang linggo, nakita niya, ba't hindi nabubura yung tattoo mo? Sabi ko sa'yo, nagpatattoo ako eh. Ayaw maniwala eh. Yun na yung simula ng yun na, nadadagdagan. tattoo. Hanggang sa kumalat na talaga. Demonyo! Para ka ng ano. Yung nakikita ng mga ng ibang magulang eh pag may tattoo, demonyo ka na. Tito, abot naman natin yun eh. Unawa naman natin. Ganun naman talaga. Automatic. Pero sa ang magulang ako hanggang salita lang. Hanggang salita lang yan, hindi yan pagbabawalan talaga. Pag nandyan na yan eh. Wala na din. Tsaka anak ka niya eh. Tingin ko ngayon sa susunod na henerasyon na magulang, tol. Open na yung magulang eh. No? Lalo sa generation na. Yung noon kasi hindi pa sila open, di ba? Wala. Tingin kasi nila sa tattoo noon, yung may mga nakakulong lang. So pag nakita nilang may tattoo ka na nasa labas ka, parang ibig sabihin nila parang galing ka sa loob. Hindi Oo, dati ganun. Dati ganun yung tingin. Pero ngayon wala na eh kasi may mga na nga eh, yung mga dot-dotan na yung diba? May tattoo mga event nung may mga tattoo event na nga. Tayo na kung alam lang nila kung gaano kalaki kinikita ng tattoo artist, lalo pag may mga foreigner na dumadrop. No, mga seaman, paldo-paldo sila, tol. Lalo ito yung mga kilala. May connect. Lalo pag putok na pangalan ng artist, ay naku, lalaki ng kita talaga. Sobra. Kung may pera talaga sila. Ayun na yung pinaka. Yun na yun. So, tattoo. Kulot, no? Iba din yung mundo nun eh, no? Pag halimbawa pumasok ka sa tattoo, naging tattoo artist ka, iba din yung mundo nila parang sa hip-hop, di ba? Parang tsaka may mga rin sila. Mga, kumbaga sa sa music, genre, sa kanila, parang specialty yata, ganun. Kung ano yung, kung saan ka magaling, ganun, black and gray. Portrait, mga ganun. Kung ano yung forte mo. May mga ganun din yung artist. Total. Portrait. Sa colored, ganun. Trad, may mga ganun sila. Trad. Total. Black and gray, ganun. Magkakaiba rin sila ng Porte yung sa ano. Sa akin kasi gusto ko lang, magpatattoo lang ako. Gusto ko sa akin, chapsuy na eh. Kung ano yung gusto ko, pinalalagay ko kung ano yung mo. Kung anong gusto mo design. Kung ano lang chapsuy. Yung design, yun. Ganun yung unang yung mga unang tattoo. Kung ano trip. Ngayon kasi, na lang. Isang design, isang design na lang. Puro black na lang siya. Daw ganun eh, no? Wala naman nagsabi sa akin dati. Ganun ako dati. Yung mga tattoo ko dati, puro color dito. Tapos pinablock ko na lang talaga. Akala ko nung unang kita ko sa'yo, kumbaga, ang hilig mo rin magtato. Ayun nga din madalas na binabanggit sa akin ng mga, nagtatato ka ba? Sabi ko hindi, pero may tropa ako na tattoo art. Yun, dami na pagkakamalang ka na. Lagi din. Lagi ako napapagkamalang yun. Nagtatato ka ba? Tattoo art. Ayun, madalas na tanong sa akin ng mga... Tol, parang may datingan ka rin kasing parang tattoo artist eh. Madalas na tatanong sa akin. Ano yung pinaka-target mo sa musika? Yung pinaka-pangarap mo kung bakit ka nagmumusika? Siguro lahat naman tayo na gusto mo rin makilala, ganun. Makilala at yumaman? O meron na marami? Kumbaga, gusto mong gawing, parang buhay, gusto mo nang gawing buhay yung music.
Yun yung magpapakain sa'yo. Parang ganun. Ganon. Totoo yan. To be honest. Lahat naman siguro ng musician, ganon. Hipokrito yung nagsasabing hindi para sa pera. Tingin mo. Yung yung nagra-rap na sinasabi niya, ayokong sumikat. Nagra-rap ka pa, ayaw mo palang sumikat, ba't ka nagra-rap? May ganon? May mga ganon di ba? May mga ganong artist na alam naman nila sa damdamin nila na gusto talaga nilang sumikat, pero gusto nilang palabasin sa mga tao na parang ayaw nilang Baga, sumikat. parang low-key lang yung ibig Pero kong di wag mo sabihin. i-upload. Napaka-hipokrito ng tao. Gago, di ba? I-burn mo sa CD, putang inang yan. Diyan mo lang pakinggan sa inyo. May artist akong nakasagutan yan na sinasabi niya, kaya ako nag-music para gusto ko lang, wala lang. Pwede ayokong sumikat. Tapos, ganun yan yung sinabi ko. Sinabi mo kanina na, huwag mo i-upload yung yung music. Sarili mo yan, gusto mo lang pala, sa'yo lang Totoo. In-upload mo, ibig sabihin, may gusto kang mapansin ka rin. Oo, totoo. Tsaka, Diba? syempre, kaya nga naging artist para gusto mo sumikat, makilala ng maraming tao. Yung gawa mo, di ba? Yung Totoo, trap man. mo, para makilala ng maraming tao. Mismo. Hindi, baka ayaw niya lang sabihin talaga na ganun. Pero, Ayaw niya lang i-point na yun talaga yung gusto niya iparating. Yup. Pero yun naman talaga. Oo. Yup. Di ba? Totoo. Kasi kung magpapaka-honest lang talaga tayo, lahat tayo gusto doon eh. Totoo, diba? man. Mismo. Yun Yumaman. naman talaga eh. Gusto mo makilala, gusto mo yumaman. Kasi, Yumaman. baga, parang meron kang gustong, gusto ko maging kagaya ni ni ganito. Gusto ko ganun din sa kanya. Totoo. Magkaroon ng respect, no? Sa craft mo. So, sinong mga artist yung mga pinapakinggan mo? Limang artist. Sa akin talaga, pinaka-influence ko. Una sa banda, Slapshot. Ayan. Rest in peace, Jamir. Yan, rest in peace kay Jamir. Tapos, nakikinig din ako ng mga international. Nakikinig ako Suicide Boys. Tapos, dati nakikinig din ako ng Cartel M mga Silawayan. Kilawayan. Yan, magagaling nakikinig ako yun. yan. Ano pa ba? International yun talaga, Suicide Boys. Tapos, Ghostman siguro. Ghostman. Last. Ayun. Panglima. International din, banda ulit. System of a Down yun. Yun. Medyo old Tsaka disco yun, Rage Against the Machine pala. Rat M na. Anti-government yun, di ba? Yung Rage. Na, Anti-government yung mga music nila. Galit sila sa gobyerno. totoo yan. So, yun, we will gonna have a break again and we will be back later. Kaya alas Get it! Yo, what up mga Soy? Nagbabalik ang Umakasi Podcast at kasama pa rin natin si Soy. Ben. Yan, nagsisadaw. Shoutout sa Supremacy Live. Yeah, let's get it. At saan ba tayo natapos kanina? Sa tattoo. Tattoo ulit ba? ba? Pang-una pa yata yung tattoo Hindi, sana yata doon sa mga artist na pinapakinggan mo. Tama. Okay. So, kaninong artist ka humuhugot ng mga kumbaga pinagkukuhanan ng idea? mga ganun yan. Kay Jamir talaga sa Slap. Jamir talaga, Kumbaga, siya talaga yung pinapakinggan ko pag gumagawa siya ng ng mga words, ng mga ng mga kanta. Yung mga word niya. Yung old style o yung new style nila ngayon? Yung new style niya ngayon. Mga tawag dito, maroon Tagalog na kasi yung mga latest na Totoo. And medyo may pagkabalad na yung iba, di ba? Parang ganyan. Hindi na siya masyado nag-rap, no? Hindi na masyado. Ayun. Doon ako kumukuha ng idea, ng medyo ng tema rin, ganun. Siya yung pinapakinggan ko. Tsaka isa rin pala, si Unique. Bago yan. Unique Salonga. Four of Spades. Di ba layo sa hip-hop din? Gusto kong kanta rin yung, sino? Alam mo yan? Medyo dark din siya minsan magsulat yun. Meron pa isa, di ba yung Zilb? Ayun si Sild. Ayun, pinapakinggan ko rin siya ngayon. Parang talaga parang dark, di ba? Parang sa MV nga, medyo emo na nga siya ngayon. Oo. Parang sa music video nyo nga, medyo magkakaano kayo magkakalapit. Parang yung ganun. tema. Medyo dark din siya, di ba? Meron ka na ba most embarrassing moment, tol? Paano to? Yung pinaka-nakakayang nangyari sa buhay mo talaga. Meron. Paano?
bata pa rin ako nun. Pero yun, nag-try din ako kumanta sa church. Di, ayun, nagkayaan. Parang may event dun sa church na yun. Di, nangyari, buo kami ng banda. Ako nag-vocalist. First time ko yun. First time ko kumanta sa harap ng maraming tao. Ano kanta yan? Kanta ni Michael Jackson eh. Sa church? Sa church? Sa Oo, church? tol. Ano yun? I'll be there yata. I'll be Ano yan? there. Sino nag-ihidan? Tangina, men. So, sobrang hindi ko alam kung paano control yung vocals ko. Kasi first time ko nga eh. First time ko kumanta. Naghalo-halo yung tense, yung ganito. Tapos hindi pa Shit. pwedeng uminom doon. Kasi church nga eh. Pakana, di na. Nasa stage na ako. Pagpalo na yun. Tumutugtog na yung instrumento. Pagkanta ko una, okay pa eh. Nasa mataas na part na, hindi ko na makontrol oh. Pumipiyok na ako. Sabi ko, Shit. tapusin. Ang tagal matapos. Gusto mo na lumubog, Gusto ko tol? na umuwi. Pagtapos talaga nun, tol, hindi ko na tinapos yung event nun sa church na yan, umuwi ako. Hindi na ako bumalik. Hindi na ako nag-church. Doon nalayo yung loob niya kay Oo, God. Joke lang. Hindi na ako pumasok ulit ng ganun. Umiyak ako sa simbahan. Hindi ka naman sa Sa sobrang harap. Yun Sa sobrang yung unang dami perform ng mo sa maraming tao. Oo, tol. Nang kasama yung mga band ng mga taga-church. Ba't siya naging nakakaya? Kasi may piyok, ganun. O walang dance moves na kasama. Nakakahiya kasi para akong statwa nun. Tapos nung naririnig ko yung sarili ko, pumipiyok na. Tangina yung mga tao nagtatawanan. Parang inisip ko na lang din. Sabi Shit. ko, gawin ko na lang talagang nakakatawa. Pero wala, yun na yun eh. Pumiyok talaga ako eh. Wala, sabay pagkatapos nun, nung set namin, umuwi na ako, di na ako pumalik sa church. Hindi na ako nag-church talaga. Pero naka-recover ka rin agad doon. Matagal, isang buwan yata. Pucha. Ayoko lumabas ng bahay kasi pag nakasalubong ang mga ikaw yung pumiyok sa simbahan ng nakaraan eh. Ayun, pag pumipiyok naman ako sa gig, parang normal na lang din. O, hindi naman madalas. Ngayon, kaya mo nang dalhin eh. Di ba? Pero nangyayari pa rin minsan. Pero nasusundot, nahahabol. Di ko talaga control nung time na yun. Bata pa ako nun. Pero buo na yung loob mo nun, umaharap ka na sa tao, kasi di ba? nakaharap ka na sa maraming tao. Oo. Sobrang kaba ko nun. Tangina, umuwi talaga ako pagtapos. Pero tangina, ang saya pa rin no, kasi na-try mo siya eh. Di ba tao takot sa ganun, di ba? Totoo. Sabihin mo pa, may ground yung mic. May ground yung mic, kaya ako pumiyok. Tapos nakatutok sa yung spotlight. Nakatutok sa'yo. Tapos nasa iyo talagang atensyon Lahat ng tao ng kasi attention. ganun nangyari. Pumiyok kayo. Shit. Kawanan yung mga tao sa loob. Ayun. Dapat sinabi yan, bawal kayo tumawa, minus kayo sa langit. Tapos nasa church. Dito pa kayo tumatawa. Ilan Ayun. taong ka, Soy, nahilig sa music? Siguro simula pagkabata. Ilan Yung taon yun? Ilan mga, taon yun? nung nakikilig, mga 5 years old siguro. 5 years old? Shoot, ang bata mo ba nun, tol ah? Mahilig na talaga ako sa music kasi yung mga tito ko talaga. May pamilya talaga kayong Hindi naman tol, music? mahilig lang sila sa music. Music. Baga araw-araw, papatugtog ng ganto, ganyan. Yun. Kumbaga kung ano yung naririnig ko dati. Ayun, nadala ko rin yung ibang mga music na gusto ko yung mga gusto ko ngayon. Doon ka rin na-influence kay Michael Jackson sa kanila. Ay, hindi naman. Sino nagbigay nung pyesa na yun, tol? Yung mga taga-church. Sila rin nagpasok. Kaya nga wala akong idea nun, tol. Kasi tol, kaya ba't ko natanong yun, tol? Hindi para ako tsahin ka. Ang taas kasi nung makakanta nun. Oo, men. Ang taas talaga. Binabaan na nga nila yung key. Pero ang taas pa din eh. Oo, mataas talaga yun, tol. Makakanta ni Michael. Jackson eh. Makabirit yun eh. Hihi. Sobrang taas ng boses nun. Yung I'll Be There, yun yata yung parang ballad. Ay, putya, ang taas na. Diba? Pinipilit ko abutin eh. Nakagano na ako. Waiting ko yan tayo. Pero tangan, ang saya naman nung sinare mo na kwento na yun, tol. Parang na-imagine ko siya eh. Galing mo magkwento, parang na-imagine ko yung scenario nangyari. Nasa Ang isang kulit, men. stage. Sobra. Buti nga hindi ko nakalimutan eh. Hindi ko talaga makalimutan. Tinawanan ako ng mga tao Pero eh. yun yung pinaka-memorable na nangyari, di ba? Oo. Unang perform na. Ay na.
Saka ang cool mo tol, no? Parang, ano na sa'yo ngayon eh, no? Parang, Memories din. memories din talaga eh. Minsan nga doon sa mga embarrassing moments talaga yung masayang moments eh. Kasi hindi mo siya makakalimutan talaga eh. Totoo, yung pinaka di ba? Yung talaga yung tatatak sa'yo eh. Kaysa dun sa saya, tawanan. Totoo yan. Yung pinaka-epic. Yung mga epic, yun yung pinaka-memorable. Memorable, totoo yan. yung Meron din epic. kami niyan sa perform ni Eko. Madami. Yung isa na lang kwento natin. Bago pa lang kaming rapper noon, pre. May nabuo kaming pyesa gabi. Tapos may gig kami bukas. Ang kapal na mukha namin, kinanta namin kinabukasan na ganyan. Hindi namin kabisado. Wala kami. Nasa taas kami ng stage. Parang gusto na namin lumubog sa ilalim. Tapos pag chorus, sabay-sabay na ulit kami. Kabisado namin yun eh. Chorus kabisado. Pag verse. Pag verse na wala na. Kaka-record mo lang kagabi, tapos ipe-perform mo kayo. Hindi mo talaga kabisado yun. Pag, di ba? Naramdaman kasi namin, parang, ang lakas na ito ha. Ang sarap i-perform na ito bukas, no? Oo, perform natin agad. Hindi namin talaga kabisado. Talagang, sa ano yun eh, naalala ko sa Cubao yun eh. QC yun? Oo. Para kami mga siraulo nun. No? Ganun din, pinagtatawanan na kami ng tao. Kasi pag verse, walang nag-spit. Parang ganun lang kami tatlo. Imagine mo, tol. Imagine mo, nakaganto kami tatlo pag verse. 16 line yun. Ano nga yun? Hindi, walang ganun. Nagtititigal lang kami ganyan. Titigan lang. Tapos sasabay-sabay lang yung dulo. Pero alam dulo ng mga tao talaga na nawawala kami. Wala talaga. Siyempre mga unang, pangatlo pa lang yata natin perform nun eh. Di ba? Putay na talaga. Ako nun, kinakabahan din ako nun kasi di ko nga talaga kabisado eh. Tapos sobrang dami pang tao na nakatingin sa'yo. Totoo. Kaya relate kami nung kinuwento mo. Gusto na rin namin umuwi nun. Tangina. May dalawa pa kaming kanta nun ha. Wag yun ay salang yan. Pag naranasan mo kasi talaga yung ganun, tangina, parang gusto mong lumubog na dun sa lugar. Totoo. Pwede mo skip tong part na to. Halo yung mararamdaman mo. Tapos sabihin mo parang sa utak mo, ang tagal matapos. Totoo yan. Kami nga nun, may dalawa pa kaming kanta. Gusto ko na pa-cancel. Huwag na tumuloy. Magagalit si Kagawad eh. Ano yun eh, botohan yung time na yun eh. Line up kami. Yang hiya talaga kami nun. Pero pag chorus naman, kabisado namin. Yung chorus kabisado. Pero imagine mo, 2 verse yung mukhakantangan 2 verse. Tamang nakagano ka lang. Talaga. Awak mo yung mic. Awak mo lang yung mic, no? Steady. Pero kulit nun. Talagang yung pawis ko nun, butil. Butil talaga yung pawis ko nun kasi yung hiya. Naghahalo yung kaba tsaka hiya, no? Halo na eh. Wala na. Tol. Pinagtatawanan kami oh. Panginang yan. Pero yun yung pinaka-memorable sa atin mga nangyari. Yung mga ganong epic shit eh. No? Ikaw tol, may nakaaway ka na ba sa music? Yung bang naiinis sa music mo? Hindi niya gusto music mo? Kaya naka-beep. Oo. Kasi may ganun, di ba? Kahit sabi mong music lang to, pero may naiinis dyan eh. May mga ganun, di ba? Wala pa naman akong nakaalitan. Pero siguro meron naman talagang nag-hate. Sa lahat. Lahat naman, no? Lahat naman siguro. Laging kalugar may mga pa. palihim. Yung iba palihim. Pero wala pa naman ako nakasagutan. Wala pa naman ako nakaalitan. Wala pa naman. Naniniwala ka sa kasabihan na madalas mo makakahit kalugar, ka-street. Madalas mo magiging tropa, hindi mo kalugar. Totoo, men. Parang mas lamang na naniniwala pa nga sa'yo yung mga taga-ibang lugar. Taga-ibang lugar, no? Yung mga hindi mo pa kilala kesa dun sa mga sa mga kalugar mo. Pag sa mga kalugar mo, ay wala yan, mga ganito ganyan. Parang ibababa ka pa nila imbis na suportahan ka nila. Mas naniniwala pa sa'yo yung mga taga-malayo. Yung mga hindi mas kilala ka pa nga eh. Mas kilala ka pa nung hindi mo kilala. Di ba? Yung mga fan mo pa eh. Hindi mo kalugar madalas, di ba? Totoo yan. Madalas malayo. Pero ganun talaga, no? Kasi ay inggit, gagawa mo hindi nila kayang gawin. Isa na yun. So wala kang sikreto para makaalis sa 8 to 9 job, 8 to 5 job. Basta nag-resign na lang ako. Lakasan na lang ng loob, ganun. Hindi. Nag-resign ako. Nag-resign sa? Trabaho, di ba? Tinanong kita kanina, mayroon ka bang ginawang technique para makaalis dun sa circle ng 8 to 5 job? 8 hours job a day? Umalis ako dun kasi ang toxic lang. Tapos parang ayoko na rin talaga ng ganun. Magtrabaho, ganung sistema. Work ng work. Work ka ng work, walang nangyayari. Totoo. Baga, parang doon na lang din nauubos. Hindi nga lang 8 hours. 12 hours pa nga minsan yun eh, yung work ko nun eh. Shit.
Parang tapos ganun pa yung mga kasama. Umalis na lang ako. Minsan tol, aalisan mo rin talaga pag pangit yung katrabaho mo, Totoo. you know. Oo naman, kasi madadamay pa yung sarili mo dun. Minsan kasi tol, kahit ang gaan ng trabaho, pag pangit yung ka-workmate Yung mga mo, kasama mo. Baga parang hirap. ang pangit ng nakapaligid sa'yo. Oo. Pangit ng aura. Oo. Papasok ka doon. Parang ngayon pa lang, iisipin mo yung bukas, papasok ka na naman. Tapos sila na naman makakita mo. Ganun na naman ang mga ugali. Stress, no? May stress ka eh. Ano pa yung mga iba mong naging trabaho? Pumasok din ako ng construction. Helper? Sa airport. Hirap. Mahirap. Mahirap din yan. Mahirap talaga. Bigat, no? Nung time na hindi pa ako graduate, baga kailangan ko din ng income nung time na yun. Nag-try ako, sumama ako sa airport ko. Nag-helper ako sa akin. Ano pa? Wala na. Wala naman na. Sa pagko-construction, ano yung mga epic na nangyari sa'yo doon? Siyempre, meron yan eh. Abutan ka ng boss mo, natutulog ka. Di ba? Meron talagang epic na mga bawat ano eh. Pero sa construction kasi, wala naman yung mga memo, IR. Walang ganun. Basta pag gusto Papatawag ka lang, nakahuli ka, natulog ka. Tawag ka sa office. Tutulog ka, anong oras? Oras ng trabaho, natutulog ka. Ayun. Walang IR, Napasukan no? ako niyan dati, construction. Ang gawain lang namin, alam mo yung ito yung mga ganyang wire. Nagtitik-tik lang kami ng ano. Yung binabaon yung ko. Sa electrical. Ganun lang yung napasukan ko nun eh. Mas magaan yun, hindi ka nagbubuhat, no? Yun nga lang ang problema, mainit. Sobrang init sa loob kasi wala pa mga electric fan kasi lalagyan nyo pa lang ng kuryente. Sobrang hirap din. Baga binubuo pa lang yung ano. Kasi imagine mo, daytime yan eh. Diba? Gising namin nun ang aga, 6:00 kasi biyahe pa namin. 6 to 4, no? Ganun. 8 to 4, ganun. Aga talaga, 5:00 gising na ako nun. Ginigising na ako ng tropa. Tara na. Tapos pag-uwi nyo, Jean, no? Hindi naman. Hindi, sa Kogyo kasi, diba? Sa amin, sa lugar namin. Taga Kogyo pala. Tol. Antipolo. Shout out, Kogyo Antipolo. Yung Jean talaga pag-uwi. Ng work dati. Jean, no? Pampainit. Kasi mura eh. Ang bilis mo pa makalasing, di ba? Saka siya yung pinakauso talaga sa sa street, no? Pakabot kaya eh. Nagta-30 lang kayo, makakaraos kayo eh. Baka naman, Jean. Baka naman. Hindi kahit wag na. Taka na, ayoko. Tapang yan eh. Sira pa yung katawan. Masarap yan pag may kalamansi. Totoo. Pantanggal ng sipon. Ay, tito ko nga tol, nilalagyan nila sili. Sili? Oo, tol, mga bagay. Seryoso ba yan? Oo, pre. Try nyo. May sili yung kalamansi. Na-try mo na, Log. Gumaganon yung ulo niya eh. Siling green ng puta. Dynamite. Comment nyo dito pag pag na-try nyo. Green talaga. Alam ko yung labuyo eh. Yan din brand namin ng mga tropa. Jean, no? Tsaka yung mga banda ko. Shoutout sa Jean pala. Yun, shoutout sa inyo mga soy. 4 kantos, no? Jean tsaka Mountain Dew naman. Hinahalo namin. Meron pa nga yung iba, diba? Ginsito, diba? Masarap din. Sito, natikman ko na din yung Sito eh. Ang mahal lang. Papamahal ka lang talaga eh. Palo Sito eh. Yung gin kalamansi, yun, pag walang budget nun sa amin. Gin kalamansi, no? Budget lang, no? Kalamansi lang, magkano lang yun. Pag may birthday ka, makakapag ano yan, yung... Alfonso. Pag may birthday. Siyempre, diba? Red Doors. Headers. Pag medyo mataba-taba yung budget. Pag saktuhan lang baragan, gin tayo. Pag gusto mo malasing agad. Gin o kaya tequila. So yun, hanggang dito na lang yung podcast natin ng Umakasi Podcast at kasama ulit natin si Soy. Soy, pakilala ka. Kung may mga ipopromote ka. Yun. Bali, pupromote ko lang yung banda namin, yung Jinju. Tapos, next November pala, nandiyan kami sa Catanduanes, may gig dyan. IMS. Yun. Shoutout sa IMS. Abangan nyo sila sa Catanduanes. Shoutout sa mga tropa dyan sa Catanduanes. Yun. Shoutout din sa mga soy natin na nandyan. Shoutout sa mga mga tropa ko. Sa mga kalugar tsaka isang bituwa ko na rin yung mga. Shoutout mo na yung mga tropa mo kung supportado ka. Shoutout mga Noy. Yo, what up yun? Hanggang dito na lang tayo mga soy. Magkita ulit tayo sa susunod ng episode ng Umakasi Podcast. Let's get it!